nibigyan niya pa ng isa pang coin ang kanyang guard na to. Titingnan nila kung magbabago ang design ng coin na yon. Subalit ang naging sagot ni Zhongli, okay, may ibibigay siya na coin, pero ang ibibigay niya na coin ay dito kay Kurapika at hindi na kay 10th Story. Hindi lang yon. Ang ibibigay niyang coin ay hindi ang mga coin na may number 1 lamang, kung hindi ang coin niya na meron ng number 10. Sa pamamagitan nito, makikita nila ang mga changes na mangyayari sa coin at malalaman din nila kung ano ang pinagkaiba kapag ibinigay ang coin na may number 1 at ang coin na may number 10. Dito ay nagulat pa nga itong si Queen Oito at itong si Kurapika dahil unang-una sa lahat, paano kung isa itong patibong? Paano kung sa pamamagitan nito ay hindi na sila makatakas at mapasailalim sila ng Nen ability nitong si Zhongli? However, there is no choice guys. Hindi pwedeng tumanggi itong si Kurapika dahil unang-una sa lahat, mawawalan sa kanya ng tiwala itong si Zhongli. Pangalawa, mawawalan sila ng alyansa. Masisira ang lahat ng binuo niya kapag hindi niya sinunod itong si Zhongli. Kaya regardless, ginawa pa rin niyang kunin ang coin na ito mula kay Zhongli kahit na alam niya kung anong risk pang kaakibat nito. But on the other hand naman, hindi naman to ganun kadelikado guys dahil unang-una sa lahat, ang coin daw na ito ay meron lamang sapat na nen para tumagal ng 10 araw. At huwag kayong malito guys, hindi nangangahulugan na malakas ang 10 araw na yun. Ang ibig sabihin lamang dito ni Kurapika ay magtatagal ang nen na yun ng 10 araw. Meaning kung gagamitin ito sa ibang bagay, kung gagamitin ito para mag-force manipulation at magbigay ng command sa isang target, hindi magiging sapat. Hindi daw ito magiging sapat para utusan si Kurapika na pumatay ng kahit na sino. Kaya kahit papano, tinake na ni Kurapika ang risk na to. Dito niya na-realize na hindi naman daw talaga ganon kadelikado ang ability nito ni Zhongli. However, in the event na maging susunod na hari nga ng Kakin Empire itong si Zhongli, magiging napaka-effective nito. Mayu-utilize niya ito ng napakaganda dahil unang-una sa lahat, pwede nga niya itong ikalat sa buong Kakin Empire. Nang i-check naman ni Kurapika ang coin na ito na ibinigay na sa kanya nitong si Zhongli, napansin niya na ang number 10 ay bumalik na naman sa number 1 at ang parabang gulong na Nen Beast na simbolo sa harapan ng coin na ito ay nabago din. Naging kamukha na ito ng coin ni 10th Story na napalitan ng mukha nitong si Zhongli. Kaya naman dito ay na-figure out nitong si Kurapika na maaring may possibility daw, although it is not yet confirmed, na pwedeng nagre-reset ang number dito once na ilipat ito ng possession. Meaning, habang tumatagal na hawak ito ng isang tao or ng isang individual na binigyan nitong si Zhongli, kapag nagtagal yun ng 10 araw sa possession na yon, magkakaroon ito ng number 10 instead of number 1. However, since galing nga kay Zhongli na nagtagal ng 10 araw, ibinigay niya ito kay Kurapika kaya nag-reset ito. Nagbalik ito sa number 1. Mas lalo pa nilang napatibay ang konklusyon na ito nang ibinalik ni Kurapika ang coin dito kay Zhongli at hindi na talaga ito bumalik sa number 10. Pero bumalik na naman ang simbolo dito ng kanyang Nen Beast. Meaning, nagre-reset talaga ito guys. At kahit na ibinigay ito ni Zhongli ng 10, naging 1 na lang talaga ito kahit na nagtagal ito ng 10 araw kay Zhongli. Meaning, nagre-reset talaga ang coin. Pero may karagdagan pa daw na iba pang information tungkol sa ability nito ni Zhongli na tinanong muna ni Kurapika kung okay lang daw ba kay Zhongli. Nasabihin niya na ang impormasyon tungkol dun sa harap mismo at sa presensya ng isa sa mga bodyguard nitong si Benjamin. Na sinagot naman ni Zhongli na of course okay lang dahil unang-una sa lahat, wala naman daw siyang ability na dapat ikatakot at dapat katreten nitong si Benjamin. Mula sa salitang yon ni Zhongli ay naisip agad ni Kurapika na para bang pinahihiwatigan siya nitong si Zhongli na dapat ay kung meron mang delikado, meron mang napaka-importanteng detalye tungkol sa ability niyang yon, ay huwag yung i-expose agad nitong si Kurapika para hindi yun malaman ni Koventoba, para hindi yun makarating kay Benjamin. Kaya naman dito ay in-explain na ni Kurapika ang tungkol sa Nen ability ni Zhongli pero not entirely. Siyempre mag-iiwan siya ng mga detalye. Sinabi niya na ang ability nitong si Zhongli ay isang allocation type na sa pamamagitan ng pag-iipon, ng pag-a-allocate ng lahat ng mga individuals, ng lahat ng mga coins na kanyang maiipon ay may-utilize niya perfectly ang kanyang Nen ability. Dahil nga daw sa habang tumatagal nga ay nagkakaroon ng panibagong numero sa mga coins na to in the event daw na magkaroon na ng quintillion digits or sabihin natin na quintillion ang number na nakalagay sa coin, hindi malabong makapagbigay na yon ng isang Nen ability sa holder nito sa sobrang dami ng Nen at ng aura na naipon sa coin. So for some na hindi pa marunong gumamit ng Nen ability,
Kapag nahawakan nila ang coin na ibinibigay nitong si Zhang Lei at nagtagal yon ng enough time sa kanilang possession,